Hapon sa inyong lahat. Okay, so this is the last part of your the coverage of your quiz tomorrow. RA 11589. So, the RA 11589 is the BFP Modernization Act. Sa batas na ito, inaatasan na kung saan magkaroon po ng modernisasyon sa part po or sa linya ng Bureau of Fire Protection. So, sa paanong pamamaraan nila ginagawa yun? Sa pamamagitan po ng um, pangungulekta ng fire codes. Parang naikwento ko na yata sa inyo to last time na kung saan lahat po ng mga magpapatayo ng building nila, puput up or magre-renew ng business nila, they have to undergo process sa Bureau of Fire Protection to get two types of certificate. Kapag magpapatayo ka ng building, magpapatayo ka ng bahay mo, or kahit magpapakabit ka lang ng electrical installation, kailangan mo muna punta ng Bureau of Fire Protection. Okay? Para may-issuean ka ng kapag magpapatayo ka ng kuryente, electrical installation clearance bago ka kabitan ng Senpelco or ng Decorp or ng Panelco or any electrical companies dyan sa kung nasaan man kayo. Before kayo kabitan ng linya ng kuryente, kailangan nyo munang kumuha ng electrical installation clearance sa Bureau of Fire Protection. Okay, now, how about yung mga magpapatayo ng buildings, magpapatayo po ng bahay nila, mapamaliit man yan o malaki, kailangan din po nila na kumuha ng clearance sa Bureau of Fire Protection. Specifically, FSEC o yung tinatawag natin na Fire Safety Evaluation Clearance. Okay? Fire Safety Evaluation Clearance sa mga magpapatayo ng building. Sa mga magre-renew naman ng business nila bago sila bigyan ng business permit ng munisipyo or ng BPLO o pag sila BPLO, that is the business business licensing office, na kung saan ay nasa kanila po yung listahan ng mga legal businesses doon sa nasasakupan nila. For example, sa buong San Carlos City, si BPLO ang may hawak ng listahan ng lahat ng mga businesses sa buong San Carlos City. Hindi lang yun sa town proper. Kahit sa kasulok-sulukan ng mga barangay, meron po silang listahan nun. Ngayon, kapag wala po sa listahan yung name nila, pwede po silang ireklamo as illegal po dahil wala po silang permit to operate. Bago nga po mabigyan ng business to operate ang isang business establishment, kailangan din muna nilang pumunta sa Bureau of Fire Protection para mag-apply sa tinatawag naman na Fire Safety Inspection Certificate. Okay? Fire Safety Inspection Certificate na kung saan bago ka nga makapag put up ulit ng business mo, makapag-renew ng business mo, or makapagpatayo ng bagong business mo, kailangan mo nang puntahan ni Fire Safety Inspector yung yung lugar or yung pwesto kung saan ka magpapatayo ng business mo. Okay? Ngayon, kung isipin nyo, napakarami po ng pera na magagastos doon sa dami ng mga establishments sa buong komunidad. Lahat po ng kikitain doon, yung 80% doon mapupunta sa National Treasury at yung 20% doon ay mapupunta sa local fire station kung saan po nakolekta yung fire code fees. All of that is for the modernization program of the BFP or Bureau of Fire Protection. Pambili po ng truck, di ba? Pagpapagawa po ng makabagong mga fire station. Kasi kung papansin niyo, hindi pa po lahat ng fire station sa buong Pilipinas ay modernized or nasa quality
or nasa standard ba. Even dyan sa San Carlos City, hindi po ano yan hindi po yan talaga ang itsura ng isang fire station. Ang itsura ng isang fire station, 2-story building siya. Tapos meron siyang pole sa gilid na kung saan mabilis na makakababa yung mga bumbero. Sa tabi ng fire station, meron dong building. Okay? Mga 6th floor building na kung saan doon nila i-exercise yung kanilang skills. For example, rappelling. Okay? For example, firefighting. Doon po nila i-ensayo yung kanilang mga skills. Nang sa ganun, pag nagkaroon ng nagkaroon ng sunog, calamities, or natural disaster, handa po yung bumbero na tumugon sa kanilang mga tungkulin. Okay? Kasama din po sa RA 11589 yung pag-issue ng service firearm. O, di ba? Parang bago sa inyo. Mga bumbero, meron po yung mga firearm. May mga service firearm po yan. Kung saan, ang purpose po nun is for security reason. May mga pagkakataon kasi na hindi sa lahat ng responde ay nakakasama yung ating mga tropa sa Philippine National Police. Kasi ang ano dyan, ang protocol dyan, pag merong sunog, di ba, pupunta si bumbero, pupunta din si PNP for crowd control. Okay, ngayon, syempre hindi rin naman natin masisi. May mga pagkakataon na hindi na i-coordinate ni BFP dahil nagmamadali din, di ba? At the same time, marami ding trabaho, sariling trabaho ang mga tropa namin sa Philippine National Police, kaya hindi na rin namin sinasabi minsan. Kaya nagkakaroon, ang nangyari, naisipan po nila na ano kaya kung isyuhan na lang din natin ng baril yung personnel ng BFP, di ba? Kung saan magkaroon man ng gipitan kapag merong mga tao na nang-aagaw ng host, or mga tao na hindi naman babarilin pag nang-aagaw ng host, no? Kapag may mga tao kasi na ganyan, yung nang-aagaw ng host, tapos hindi inuuna yung sarili nilang bahay, ang ginagawa nila is sinasaktan nila yung bumbero. Last year yata yon, yung meron pong sinaksak na bumbero dyan sa part ng Tondo. Kaya ang nangyayari pag nagkakaroon ng sunog dyan sa Tondo, minsan, di ba, malaki yung nangyayaring sunog palagi niya kasi matitigas kasing ulo nila dyan, eh. Di ba? Pero hindi naman member ng BFP yung sinaksak. Fire volunteer ang sinaksak. Pero bumbero pa rin siya. Okay? So, that is the BFP modernization program. By the way, on our following weeks and months, mas maituturo naman natin itong mga provisions ng mga batas na pinag-uusapan natin. Okay. Next one, we have Executive Order number 56. So, ano nga ba ang EO 56? Ang dating emergency hotline kasi natin is 117, which is hindi naman siya napagtuunan ng pansin. Ngayon, during the time of former President Rodrigo Duterte, pinirmahan niya yung Executive Order number 56, wherein magiging national emergency hotline sa buong Pilipinas ay 911. Okay? So 911 na kapag halimbawa merong mga emergency na kailangang respondehan, just contact 911 and pupunta na po dyan yung ating mga first responder. Okay. So according to this law, meron tayong mga first responder. By the way, basahin muna natin. The Emergency 911 is National Hotline Public Safety Answering Center or National Call Center under direction and control of the Department of Interior and Local Government. The LGU, okay, Local Government Unit, ibig sabihin, kahit na under in direction siya ng DILG, National Government, still, ang LGU po, ang merong responsibility na mag-establish or magpatakbo ng local 911 nila. Ibig sabihin, kung halimbawa dyan sa San Carlos City ay wala pang naipuput up, okay, o wala pang naipapatayo
na service center or sabihin natin na call center, hindi rin magra-run yung 911. Kahit na meron ng batas na naipatupad para dito. Nakukuha po ba? Kailangan po ng pondo, kailangan po ng pera ng LGU to put up or to activate the 911 emergency hotline. Okay, kung halimbawa, dyan sa San Carlos City ay meron nang naiput up, meron nang naipatayo na call center na emergency hotline 911, you're anytime, anywhere, within or inside the jurisdiction of San Carlos City, kahit nasaan ka, pwede kang tumawag sa 911 kahit wala kang load. Halimbawa, merong nangyaring sunog, pwede kang tumawag sa 911. Merong nangyaring patayan, pwede kang tumawag sa 911. Merong nangyaring gulo, pwede kang tumawag sa 911. Merong kang aktuhan na aksidente, pwede kang tumawag sa 911 kahit na wala kang load. So long as yung LGU, kung saan ka naroon, is meron ng activated na call center with regards to the emergency hotline 911. Maliwanag po ba? Okay. Hindi ko alam kung meron na sa San Carlos City. Sa Alaminos kasi, meron na. Sa Lingayen, meron na. San Fernando City, meron na rin. Okay? Ngayon, yung call center na yun, isa siyang building na kung saan ang naka-duty doon, magkakasama. Merong mga naka-duty noon na bombero, may naka-duty na mga personnel ng PNP, may mga naka-duty na personnel ng staff ng CDR, okay, RHU, nandun po sila. Nang sa ganun, pag mayroong responde, sabay-sabay po silang pupunta, okay, or depende sa kung anong klaseng emergency yung tutugunan po nila. Okay, by the way, dito po sa batas na ito, binigyang diin yung ating mga primary service responders. Ibig sabihin, they are the one who is who has the responsibility to engage on this type of situations according to this law, Executive Order 56. Una na po dyan is the Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fire Protection as the lead, di ba, napakalinaw, lead agency, okay, in conducting fire suppression operations. Siyempre, there's no other government agency naman na may sariling yung bang mayroong trabaho for fire suppression. Pero meron din namang mga agency na may sarili silang fire truck. 'Di ba? Even yung mga malalaking establishment may sarili nga silang fire truck eh. Pero ang sinasabi diyan, lead agency. Meaning kahit na magkakasama-sama sila sa isang lugar, when it comes to fire suppression, ang BFP pa rin ang may command. Sila pa rin ang masusunod kung saan at ano ang dapat gawin when it comes to fire suppression or pagpatay ng sunog. Nainis na ako sa manok na yun. Parang gusto ko nang patayin. Okay. Next. Providing the public with emergency medical service. Yan. Kung papansin niyo, merong mga istasyon na meron silang sariling ambulansya. Kasi naman, yun ang nakasaad dito sa batas na dapat si Bureau of Fire Protection ang lead agency to provide also a public with emergency medical service. Okay, mga bumbero din dapat po ang pumupunta kapag may mga vehicular accident. Kapag mayroong mga sitwasyon na nangangailangan ng first aid or basic life support. Yan ang sabi ng batas. Kung lahat sana ng istasyon sa buong Pilipinas ay meron ng sariling mga ambulansya. Pero nga, hindi pa fully modernized ang BFP. Nangangala pa rin po sila ng mga pondo pambili ng mga ambulansya ng mga fire truck na yan para maka-align siya dito sa batas na to. Yan ang pinagagamitan ng modernization program. Pero yun nga, hindi po ma-fully modernized yan hanggat syempre, hanggat may mga korupsyon, may mga kurakot, di ba? At the same time, hanggat wala pang ang ambulansya, yung kabuuan ng mga fire station sa buong Pilipinas.
Okay. Kaya ngayon, ang nangyayari is yung ambulansya nasa RHU, yung iba nasa CDR, 'di ba? Because of the local government code. Yung local government code kasi, matagal na yan, luma na yan. Luma na yan, okay? Pero yun pa rin ang pinapairal since hindi pa nga modernize yung buong linya ng BFP. Okay, next. Ito, hazardous materials protection. Isa sa pinakamahirap na trabaho ng Bureau of Fire Protection ang pagharap sa mga kalaban na hindi nakikita o yung tinatawag natin na hazmat, hazardous materials. Sir, ano ba yung mga kalaban na yan? Ano ba yung hazardous materials? Multo ba yan? Bakit hindi nakikita? Okay. Yung hazardous materials kasi, yung tandaan nyo po yung acronym na CBRNE. CBRNE. C means chemical, B means biological, R means radiological, N means nuclear, and E means explosive. Diba? CBRNE. Okay? Trabaho din po ng Bureau of Fire Protection na responde kapag merong pong mga ganyang mga bagay. Halimbawa, chemical. Merong LPG leak. Okay, may nag-leak na LPG or merong gasoline station na nagli-leak po yung kanilang gasolina. 'Di ba? Si BFP po ang pumupunta diyan. Biological, yung COVID-19. 'Di ba? Makikita niyo yung mga bumbero, sila po yung pumapasok diyan sa mga buildings para mag-disinfect. Nakikita niyo si PNP, yung mga nasa checkpoint. Pero ang nag-i-engage diyan sa mga loob kung saan accumulated yung virus, kasi yung virus biological yan eh. Si BFP po ang nandyan. Okay? Radiological. Yung radiological, kasama po niyan yung sa nuclear. Kasi pagkatapos ng nuclear, radiological naman po ang susunod dyan. Diba? Wherein, hindi rin po nakikita yan. Pag nahinga po yan ng kahit na sino, mamamatay po sila inside. Okay, masusunog po yung internal organs nila. And of course, explosives, yung mga pasabog po. Okay? Trabaho po yan ni Bureau of Fire Protection. Diba? Kasama po yan sa training niyan. Pero hindi po lahat ng bumbero ay trained pagdating sa hazardous materials. Kadalasan ang tinitrain lang po pag may kinalaman sa hazardous materials is yung mga miyembro ng elite force ng BFP, which is the BFP SRF or the Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Okay? Next. Technical Search and Rescue Services. Okay. Trabaho din po ng BFP na mag-conduct po ng search and rescue kapag meron pong mga nangyaring sakuna. Okay? May nangyaring mga sakuna, bagyo, airplane crash, 'di ba? At kung ano-ano pa na kung saan meron pong kailangang hanapin na mga tao, i-recover na mga tao, buhay man o patay. Trabaho po 'yan din ng Bureau of Fire Protection, Technical Search and Rescue Operation. Okay, kasama po 'yan sa training ng lahat ng bumbero. Specifically, the basic ropemanship rescue technique or ropemanship rescue training. Okay, kaya minsan pag may mga OJT na, madi-deploy na yung mga OJT galing sa school, di ba, pinabibili ko sila ng tali para turuan sila ng iba't ibang mga ropemanship techniques. Pero unfortunately, hindi po tayo makapagturo ng mas delikado pang mga routine just like rappelling. Kasi pag sinabing rappelling, hindi lang yan iisa eh. Hindi lang yan standard rappel. May lizard rappel, may Australian rappel, may standard jump rappel, di ba? Australian jump rappel at kung ano-ano pang klase ng rappel na very risky on the part of civilians. Kaya hindi po sila itinuturo basta-basta sa mga civilian, di ba? Medyo risky kasi. Okay, so yun po ang trabaho ng Bureau of Fire Protection according to Executive Order 56. Pagdating naman sa police assistance
Public Safety and Crime Prevention. Nandyan po yung mga tropa natin from the Philippine National Police. Yang dalawang ahensya ng gobyerno na yan, they are the primary service responders. Okay? Hindi po sila pwedeng yung bang pagkumparahin kung ano yung mas mahirap, kung ano yung mas nakakapagod. Parehas po na kailangan ng gobyerno natin ang responsibilidad or trabaho ng mga ahensya ng gobyerno na to, 'di ba? Hindi kagaya po sa sa part po namin bilang mga bombero. Kahit na kami yung pumunta doon para mag-conduct ng search and rescue, kami yung nagpakahirap na gumawa ng operation, pero ibang tao yung i-interviewin nila, hindi na ako magbabanggit ibang ahensya naman ng gobyerno yung i-interviewin nila, okay lang sa amin yun, walang problema, 'di ba? Para sa amin ayos na yung makapaglingkod, 'di ba? Makapagbigay ng service, since yun naman yung sinumpaan po talaga namin na tungkulin at hindi po magpasika. Okay? Next one, RA 9263. So si RA 9263 naman ang BFP and BGMP Professionalization Act. Kung si PNP, meron siyang sariling Professionalization Act. Ano yung Professionalization Act ng PNP? Sige nga. Ilalamig ako, tanghaling tapat, Diyos ko. Ganun to na ba talaga pag tumatanda na? Okay, Professionalization Act ng PNP, RA 8551. Okay, 8551, di ba? Si BFP and BGMP may Professionalization Act din yan. Kasi nga, nung time ni RA 6975, ang 60 nun, nung time ni RA 6975, kahit 72 units na pwede ka na pumasok di ba? Pero nung dumating si 8551 at saka si 9263, tinaas na po yung criteria ba yung term doon, yung minimum requirements para makapasok sa Tri-Bureau. So sa BFP and BGMP, pasensya na kayo na medyo makulit tong mukha ko kung saan pupunta. Hindi kasi ako sanay magsalita ng hindi ko nakikita yung itsura ko Yan. Yan. Diba? Kasi nagmumukha na akong tanga dito, hindi ko kayo nakikita habang nagle-lecture Parang ganyan na lang. Kunwari, kinakausap ko na lang yung sarili ko. Okay, so ito po yung mga requirements pag gusto po natin pumasok sa BFP or BGMP. Una, a person of good moral character. Yan. So, dapat mabait ka. Wala kang pangit na record sa inyo, sa school ninyo, sa school kung saan ka nag-graduate, 'di ba? Sa barangay kung saan ka nakatira, 'di ba? Kaya nga pinapakuha tayo ng iba't ibang mga clearances pag pumupunta tayo pag nag-apply tayo sa mga ganitong klaseng ahensya ng gobyerno, 'di ba? Pinapakuha tayo ng court clearance, 'di ba? Yung pinapakuha tayo ng RTC clearance, pinapakuha tayo ng MTC clearance, pinapakuha tayo ng police clearance, NBI clearance, 'di ba? Parang meron pa mayor's clearance 'di ba? Barangay clearance. Pinapakuha tayo ng mga ganyan to assure na tayo ay wala pong masamang record. Wala po tayong record na hindi maganda. Second one, must have passed the psychiatric, psychological o yung tinatawag natin na neuropsychiatric examination. Madali lang naman pumasa dito sa neuropsychiatric examination. Kailangan lang na kung magsisinungaling ka man, kailangan consistent ka, 'di ba? Pero napaka-imposible nun. Alam niyo yung taong sinungaling, magkakamali yan pag paulit-ulit mong tatanungin. Sa neuropsychiatric examination kasi, paulit-ulit kasing tanong diyan. Hindi po yung paulit-ulit na 1 plus 1. Sa number 1, 1 plus 1 yung tanong. Sa number 5, 1 plus 1 ulit. Hindi ganun. Pero hindi computation ang tanong dyan What I want to say is yung tanong niya
iisa lang ang pinupunto, pero magkakaiba yung atake. Nakukuha nyo? Diba? For example, ang question sa number 1, mahilig ka ba sa aso? Diba? Question number 1, mahilig ka ba sa aso? Siyempre, sasagutin mo yan, yes or no. Yes? No? Mahilig ako sa aso? Yes. Diba? Mahilig ako sa aso. Kasi, nag-aalaga ako ng aso eh. Yes. Diba? Pero yung aso namin sa bahay, ano yun eh? Pampo yun eh. Diba? Aspin yun. Aspin. Tapos, pagdating sa number 7, may tanong doon, kumakain ka ba ng aso? Ano mo yung sagot mo? Yes or no? Sabi mo sa number 1, mahilig ka sa aso. Yes or no? Yes ka mo. Pero pagdating sa number 7, tinatanong ka na naman kung kumakain ka ba ng aso. Di ba? No, it's up to you kung paano mo siya i-justify. Kasi after ng tanong ng number 7, may susunod na naman doon na tanong. Maybe number 11, number 12, na may connection na naman doon sa naunang dalawang tanong na may kinalaman sa aso. Ganon ang tanong nga dyan sa neuropsychiatric examination. Itingnan lang dyan, consistent ba yung pag-iisip mo? 'Di ba? Kung hindi ka, hindi ka ba pabago-bago ng pag-iisip, hindi ka uyu-uyu, ganun. Next, drug test. Okay, drug test naman, yung chine-check dyan is, ano bang check sa amin nun? Ihi. Okay, ihi lang din naman. Okay. Physical test, syempre, tinitingnan po dyan pag physical test, yung kasama na dyan yung dental eh, yung ngipin. Okay, parang ano din yan, parang sa PNP din. Kailangan kumpleto yung ngipin sa harap. Tapos kung meron mang kulang sa dito sa sa tago dito sa panga, kailangan meron siyang pustiso. Okay? Kailangan kargalan mo yung dentures yan. Kailangan ng pustiso. Bawal din po yung tinatawag na na impacted teeth. Kasi one of the requirements sa physical test ay yung tinatawag natin na yung x-ray sa ngipin. X-ray sa ngipin. Anong tawag sa x-ray sa ngipin na yun? Isipin ko muna, isipin ko muna. Ito nga, tandaan na talaga si Sir Vince. Nagiging makakalimutin na. Basta x-ray sa ngipin. Di ba? Yung mata kadalasan kasi na pinapa-x-ray lang. Yung dito lang sa chest x-ray lang. Di ba? Pero pag papasok ka sa Tri-Bureau, kailangan pong kailangan pong ipa-x-ray yung ngipin. Okay? Yung ditong buong ulo. Para makita nila kung meron ka bang impacted tooth. Diba? Kasi may mga ganun pang impacted tooth, yung mga nakahiga ng ngipin, tapos nakabaon pa sa panga. Ibig sabihin, hindi pa siya panoramic x-ray. Yun, nadali mo. Panoramic x-ray. Okay? Kailangan panoramic x-ray para makita kung meron bang impacted tooth dyan. Bawal kasi yun, yung mga may nakatago pang ngipin. Kaya kayo ngayon pa lang, kung meron kayong mga impacted tooth, di ba? By the way, hindi nyo pa naman kailangan patanggal yan. Pero, I just giving you advice na kailangan ipapa-opera kasi yan eh. Isa-surgery yan, tatanggalin po yan kasi nasa ilalim po ng laman yan. Dito sa may bagang, tatanggalin po nila yan. Tapos, I advise na rin na, yun nga, kapag nabubulok na yung ngipin or nakikita nyo na parang masisira na, ipapasta na. Ipaka-cleaning ninyo, ipapasta ninyo. Wag po yung lagi na lang pabunot. Kasi pag naubos yung ngipin mo, hindi ka makakapasok sa Tri-Bureau. 'Di ba? May minimum number of teeth. May minimum na number ng ngipin bago ka makapasok sa Tri-Bureau. Sir, may backer naman ako. Madali lang 'yan. Alam nyo, yung mga backer na 'yan, hindi kayo masasalo niyan kapag usapang kalusugan. Kasi mamamatay kayo doon sa loob ng training center pag dinaya nila yung kalusugan nyo. Maniwala kayo sa akin. Okay? Kaya mas maganda na ingatan nyo yung sarili ninyo. Diba? Ingatan nyo yung sarili ninyo. Or kung may bebe kayo, ingatan yung isa't isa. Ganun ba? Okay? So, that is a physical test. Sa physical test din, sa lalaki, yung itlog, ginaganyan yan. Kinakapayan. Diba?
Tapos sa babae naman, yung dibdib naman, ginaganon yan. Okay? Napakita nyo pa kung paano gawin. Para maano nyo, ma-imagine nyo ba? Okay? Next. Yun nga. Physical test for the purpose of determining his or her physical and mental health. Diba? Next. Must possess a baccalaureate degree from recognized institution of learning. Question. Recognized ba na institution ng St. Therese? Recognize yan, di ba? Marami na tayong mga tropa, mga schoolmate na nakapasok na sa serbisyo. Recognize yan. Ang mahirap dyan kapag hindi recognize yung institution kung saan ka nag-aaral. Pag nag-apply ka sa Tri-Bureau, hindi ka makakapasok kasi hindi recognize yung institution ninyo. Hindi siya recognize ng CHED, di ba? So, next, must possess appropriate civil service eligibility. Second level eligibility. Ang kailangan para makapasok sa Tri-Bureau, kailangan po second level. Pag first level, hindi pwede, di ba? Halimbawa, ikaw ay NAPOLCOM passer. Pwede ka ba mag-apply sa BFP? Hindi, di ba? Kasi pang pulis lang yun first level lang yun Paano kung ano naman, 'di ba may eligibility na rin yung mga SK kagawad ngayon? Pwede ka na ba mag-apply sa BFP at BGMP noon? Hindi rin kasi first level din yun Diba? How about nag-exam ka sa civil service? Pero ang in-exam mo sub-professional examination. Pwede ka na ba mag-apply sa BFP at BGMP, sa PNP? Hindi rin. Kasi clerical lang yon, 'di ba? Pero eligibility 'yon. Yung mga first level eligibility kagaya po ng eligibility na nakuha mo dahil SK kagawad ka or SK chairman ka, and eligibility na nakuha mo dahil nakapasa ka sa sub-prof exam ng Civil Service Commission, pwede mo siyang gamitin na eligibility sa pagpasok sa ibang ahensya ng gobyerno. Pero yun nga lang, clerical lang. Okay? Ibig sabihin, hindi sa ganun kataas na posisyon. Pero you have your eligibility. Ibig sabihin, protected ka na ng batas. Hindi ka na pwedeng tanggalin basta-basta kung nakapasok ka dyan sa, nakapasok ka sa munisipyo. Ang gamit mong eligibility ay sub-prof. Or yung eligibility mo na SK kagawad or SK chairman ka. Kahit mababa yung yung designations mo or position mo sa munisipyo, kahit mapalitan pa yung mayor doon sa munisipyo na yan, hindi ka nila pwedeng tanggalin kasi you are protected with Civil Service Commission. Eligible ka kasi. Okay? Ngayon, pag sinabing second level eligibility, pwede po dyan yung mga board passer. Pag sinabing board passer, hindi lang po for criminologies. Board passer for education, board passer ka ng nursing, board passer ka ng engineering, di ba? Sa lahat, board passer. Paano pag bar passer? Yes, pwede rin. That is eligibility din po yan, bar passer. So, mas mataas nga yun di ba? Okay, ano pa? Kapag civil service passer ka, pero professional, okay, yung exam mo. Kasi dalawang exam sa civil service. We have civil service sub-pro and civil service professional. Pag yung professional ang ipinasa mo, yun, pwede ka nang pumasok sa Tri-Bureau because that is a second level eligibility. Ano pa? Graduate ka sa college with Latin honors. Pag sinabing Latin honors, cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Parang baliktad. Cum laude, magna cum laude, and summa cum laude. So, ang gagawin mo lang, pupunta ka ng civil service, kukuha ka ng certificate doon that you are graduated as cum laude, magna cum laude, or summa cum laude. That is second level eligibility also. How about first level eligibility? Ano yung mga first level eligibility na pwede mong gamitin sa pagpasok sa BFP or sa BGMP? Kasi sa police, we have NAPOLCOM examination or National Police Commission examination. Entrance examination. Pwede yun, pero sa police lang. Sa BFP naman, we have what we call FOE o yung tinatawag natin na Fire Officer Examination.
Sa BGMP naman, we have jail officer examination. Ganun lang kasimple. Next, must not have been dishonorably discharged of dismissal for cause from previous employment. So, iwasan po natin na magkaroon po ng bad records, especially if you came from a government office. Halimbawa, dati ka ng teacher, 'di ba? Board passer ka. Bago ka pumasok sa BFP or BGMP, bago ka nag-apply, ang ginawa mo, dati kang teacher or dati kang sundalo, ang ginawa mo, nag-awol ka. Ang sinabing awol, absent without leave. So, umabsent ka, pero hindi ka nagpaalam. Wala kang black and white. That is what we call absent without leave. Kasi meron naman tinatawag na absent with leave. Kasi, pag nasa gobyerno ka, napakarami po ng iba't ibang klase ng leave na pwede mong i-claim, pwede mong gamitin. Unang-una na dyan yung tinatawag natin na mandatory leave. Pag sinabing mandatory leave, kailangan mong gamitin yan. 5 days. Okay, 5 days yan. Pwede siyang scattered, pwede siyang tuloy-tuloy. Pwede siyang, pag sinabing scattered yung hiwa-hiwalay. Halimbawa, isang araw ngayon, isang araw naman next month, tapos 2 araw sa Valentine's Day, kasi baka mapagod akong pumasyal. Okay? Tapos isang araw naman sa before mag Holy Week. And then isang araw bago mag Pasko. Mga ganyan, di ba? O, di ba? Scattered siya. Hindi siya tuloy-tuloy. Ano pa? Wellness leave. Bago yun yung wellness leave. Ano pa? Sick leave, vacation leave, special privilege leave. Di ba? Paternity leave, maternity leave. Di ba? At napakarami pang iba't ibang klase ng leave na hindi ko kabisado. Dahil hindi ko naman na nagagamit. Di ba? Nagagamit ko lang. Mandatory leave lang. Di ba? Kasi nga mandatory. Kailangan mong gamitin talaga yan. So, next. Must not have been convicted by final judgment. To number 1 to. Wag na wag po kayong iwasan nyo pong masangkot sa mga gulo. Di ba? Kahit nadamay lang kayo. At kahit nadamay lang kayo, tapos na convict kayo, kahit gaano kaliit yung kaso na nagawa ninyo, 'di ba? Simpleng pambubuso, 'di ba? Simpleng pagnanakaw, but you are convicted. Hindi ka na makakapasok sa serbisyo. Okay. Next. Ito naman hindi na siya yung talagang sinusunod. Ang talagang sinusunod na pagdating sa weight and height is yung tinatawag natin na BMI o yung body mass index. Okay. So body mass index, paano ba to? Sabi niyan sa body mass index, kailangan po na nakadepende yung tangkad mo sa bigat mo to determine kung ikaw ay underweight, overweight, or normal. Okay? Nakuha ba? Halimbawa, pandak ka, mataba ka pa, di ba? Para kang takuring naglalakad. Tanga, nandiyan yung takuri, naglalakad. Okay. So, possibly you are overweight. Pag overweight ka, hindi ka pwedeng mag-apply, George. Kailangan mo nang magpapayat. Diba? Kailangan mo nang magmasi-masi. Kailangan mo nang ayusin yung exercise mo. Pwede rin. Matangkad ka. Tapos sobrang payat mo. Para kang posporo na gumagalaw. Okay, grabe. Nandiyan yung posporo na gumagalaw. Okay, maaring underweight ka naman. Diba? Ang maganda niyan, kung halimbawa matangkad ka, tapos medyo malapad ka ng konti. Yung bang kapag sa term ng mga taong kalye, malaman, ganda. Sexy, 'di ba? Yun na, doon na tayo yung sexy. Matik yan, normal lang niyan, BMI niyan. Bigyan natin ng sample Tingnan natin dito. Parang meron ako ditong BMI eh. Wait lang. BMI. Okay, ito BMI. Halimbawa, si Geraldine. Okay, si Geraldine ay 25 years old. Kunwari lang yung height niya ay ilang height mo, Geraldine? Sabihin na natin, she is 152 cm.
Tapos yung bigat niya ay, kasi medyo matakaw siya. Kunwari lang. Medyo matakaw siya. Ang bigat niya ay 75. Okay. So, ang mangyari dyan, overweight si Geraldine. Makakapasok ba siya? Hindi. Di ba? Kailangan muna niya mag-diet. Okay? Kailangan niya munang bawasan yung kakamang inasal niya. Kailangan niya munang mag-jogging. Di ba? Kailangan niya mag-gym. Di ba? Para maging normal. Ngayon, naisip ni Geraldine na tama yung sinasabi ni Sarah, overweight ako, kailangan ko magbawas. Ilan kaya yung dapat kong ibawas? Kasi 75 kilos ako ngayon. Ilan kaya? Punta tayo ng 70. Naku, kulang pa rin, di ba? Kailangan hindi na ako magkakanin. Nang sa ganun, medyo mas bumaba yung weight ko. Okay, yung bigat ko. Ngayon, ang naging weight ni Geraldine, naging 68 na siya. Naku, kulang pa rin. Di ba? Kailangan, konti na lang din yung ulam na kakainin ko. Okay? Ang nangyari, naging 65 na lang siya. Konti na lang. Okay, konti na lang. Naging 62. 62. Yan. Normal na. Pero pasang awa, 24.8. So, ibig sabihin pala, kung ang height mo ay 158, ang weight mo dapat 62 kilos ka lang. Para ma-determine na you are, ikaw ay normal. Okay? Pag normal yung weight, normal yung BMI mo, then that's okay. O, baliktad naman tayo. Halimbawa naman si Modelita. Modelita. Si Modelita naman, nakita niya yung pinagdaanan ni Geraldine. Di ba? Kasi matakaw siya. Ngayon, ang ginawa ni Modelita, nag-start siya kinabukasan. Di ba? Ang kakainin niya is 2 kutsara lang ng kanin, 1 kutsara ng ulam, kalahating baso ng tubig. Araw-araw yun. Tapos lagi pa siyang nagja-jogging. Ngayon, pagdating ng application, mag-a-apply na si Modelita ng PNP. Ang height niya is 160 cm, 'di ba? Pero yung weight niya 54. 'Di ba? Normal siya, sorry. 42. Okay, 'di ba? 160 siya pero nasobrahan yung diet niya, 42 lang, 'di ba? So yung ang punto ko dito, kapag sa tingin mo kasi may mga tao na yung ang hirap nilang magpataba, 'di ba? Pag mahirap ka magpataba, ngayon pa lang medyo dagdagan mo na yung pagkain mo, especially yung mayaman sa carbohydrates, 'di ba? Mayaman sa protein para bumigat ka. Kapag masyado ka naman na mabigat, o medyo mabigat ka, bawas-bawasan mo na yung pagkain ng mayaman sa calories. Kailangan mo na mag-calorie deficit. Kailangan mo nang sanayin yung katawan na kahit medyo bawas-bawasan yung pagkain ng mayayaman sa calories, sa matataba, sa maalat, sa maasukal, yung mga matatamis. Iwasan po natin yung soft drinks, iwasan natin ang street foods. Kung madalas kayong i-date ng girlfriend ninyo or ng boyfriend ninyo dyan sa tindahan ng nuggets, gawin natin mga once a week lang. 'Di ba? Mas maganda is yung mag-healthy lifestyle, malayo sa sakit. Syempre, at the same time, para yung BMI natin, hindi na natin problemahin pagdating ng araw. Okay? So, that is about the body mass index. Okay, balik tayo. By the way, sample lang yun huwag kayong ma-hurt kasi tayo lang naman ang nakakalam. Okay? tayo lang nakakalam. Kung makapagsalita ka naman, sir, parang hindi ka overweight. Overweight din ako. Diba? Pag ganitong ang edad mo ay nasa sa 30 ka na, di ba? 30 plus ka na. Yung metabolism ng katawan mo bumabagal. Actually dito sa bahay, 1 rice lang kinakain ko Napagalitan na nga ako ng asawa ko kasi ang iniisip niya kumakain na ako sa ibang bahay kasi dito alis din ako kumakain, di ba? Hindi ako. Kailangan ko lang kasi i-balance yung pagkain ko kasi tatawanan ako ng mga estudyante ko kasi bully ako Bubulihin din nila ako pag nagkataon, di ba? Next. Okay, meron din tayong mga lateral entry. Parang PNP din yan. Di ba? Sa BFP, BGMP, may lateral entry din. So, ito yung mga kurso na pwedeng mag-lateral entry. First one, we have civil engineers, mechanical engineer,
electrical, chemical, chemist, architect, criminologist. Basta tayo dyan, syempre. CPA, nurse, physical therapist, and dentist. Okay? So, pwede po yung lateral entry. Ngayon, sa BFP kasi, pwede ka lang mag-lateral entry kung ang ranggo mo ay SFO1 or Senior Fire Officer 1. Sa police, SPO1, di ba? SFO1 sa BFP. Pero sa PNP, parang Staff Sergeant, pwede na sila mag-lateral entry. Or PO3. I don't know sa BJMP kung anong ranggo. Kasi magkakaiba din yun eh. Magkakaiba kasi ng pilantik tong tatlong to eh. Kahit na magkakapatid sila ng ahensya. Next, pag-graduate ka naman ng PNPA, automatic appointed ka na fire inspector or jail inspector. Dati, nung wala pang PPSA or the Philippine Public Safety Academy, lahat po ng mga gagraduate sa Philippine National Police Academy, pwede silang mapunta either PNP, BFP, or BJMP. Pwede silang mapunta doon. Ngayon, pag graduate nila ng PNPA, matik official kagad sila. Okay? Fire inspector sa BFP, jail inspector sa BJMP, at police lieutenant naman sa PNP. Ngayon, meron na pong sarili na academy yung BFP at BJMP. So, lahat ng gumagraduate or gagraduate ng PNPA, lahat po sila automatic. PNP lang ang pwede pong pasukan. Okay? Mamaya, ipapakilala ko sa inyo si PPSA. Next one, we have RA 9514 or the Fire Code of the Philippines. Si Fire Code of the Philippines, yan po ay isang libro. Ganito kakapal na libro yan. Parang Biblia po yan ng mga bumbero, na kung saan nakalagay dyan yung mga requirements or minimum requirements na dapat irekomenda sa mga tao na gustong magpatayo ng bahay. Depende sa laki nito. 'Di ba? May mga first floor, second floor, third floor, kahit yung pinakamataas na building na alam niyo nandiyan sa RA 9514 yung mga materyales na dapat gamitin, yung sukat, yung mga fire safety equipments na dapat gamitin sa mga buildings na yan. Baka kasi ang alam natin ng fire safety equipments is fire extinguisher lang. Napakarami po ng fire safety equipments, di ba? Meron pong fire alarm, meron pong smoke detector, meron pong water sprinkler, di ba? At napakarami pa pong iba. By the way, matatalakay naman natin yan sa fire technology ninyo on our next discussions, di ba? So, yun. So, that is RA 9514. Kaya pag magpuput up ka ng business, magpapatayo ka ng building, ba't kaya itong inspector ng bumbero kung ano-anong nire-recommenda? Ang gastos-gastos. Wala kang magagawa dahil yan po ay nasa batas, nasa RA 9514 yan. Kapag di ka sumunod, hindi mo matutuloy yung pagpapatayo ng building mo. Hindi ka makakapag-put up ng business mo. Hindi ka makakapag-renew ng permit mo. Diba? So, yan ang RA 9514. So, coverage ng RA 9514, when we say RIRR, Revised Implementation Rules and Regulation. Revised Implementing Rules and Regulation. Sorry. Kasi, ganito yan. Ang first 9514 or ang unang RA 9514 is isinabatas siya 2008. Pero nung last 2018, if I'm not mistaken, 2018, nagkaroon po ng Revised Implementing Rules and Regulation. Ibig sabihin, meron pong ni-revise, meron pong binago or idinagdag doon sa naunang batas na Fire Code of the Philippines. So, ito po yun. Una, RIRR shall cover the following. Pag sinabing cover the following, cover po lahat ng mga mababanggit. Una, all person. Lahat. Okay?
Mapamayaman, mapamahirap, mapapolitiko man yan, mapaforeigner man yan, lahat cover ng RA 9514. Sir, yung mayor po sa amin, meron siyang business Ngayon, ayaw niya mag-renew ng permit. Pwede po ba yun? Hindi pwede yun. Kasi nga cover lahat. Kahit presidente ng Pilipinas, kailangan mo mag-renew ng permit. Kailangan mo magpatayo ng building. Kailangan mo mag-undergo ng BFP. Kumuha ng certificate. Ano pa? Natural or juridical. Pag sinabing natural or juridical, yung naturalist, di ba? Foreigner ka, tapos dito ka nakatira, matik, kasama ka rin. Okay? Juridical, corporation. Okay? Corporation, organization, cover ka pa rin ng batas na to. Next, all buildings, facilities, structures, their premises, erected or constructed before and after the effectivity hereof. Okay. Ito naman, lahat daw ng buildings, mapamaliit, mapamalaki, mapakubo man yan, cover pa rin yan ng Fire Code of the Philippines. Grabe naman, no? Kahit na yung tindahan mo, 3 chichirya lang yung nakasabit dyan, kailangan mo mag-renew ng permit. Punta ka pa rin ng BP, magbayad ka pa rin doon. Okay? Kahit 3 chichirya lang yun, ha? Wala pong exemption doon. Because that is the law. Diba? The law is harsh, but it is the law. Diba? Nasubukan na namin yan, meron kaming ginawa na tax mapping. Pag sinabing tax mapping, sinuyod namin lahat ng mga tindahan sa buong barangay. 'Di ba? May mga tindahan sa barangay ninyo na yung paninda lang nila 3 sardinas, 5 chichirya, 4 na grapong candy. Halos hindi na nakakabenta, no? But still kailangan pa ring singilin. 'Di ba? Sinisingil pa rin po kasi yun yung nasa batas. Diba? Wala tayong magagawa. Yun po kasi nasa batas. Sabi kasi sa batas, all buildings, facilities, structures, and their premises, erected, ibig sabihin, nakatayo man yan, diba? Itatayo pa lang or matagal nang nakatayo. Bago pa man ipasa itong batas na to, kailangan pa rin pong magbayad ng dararapat. Okay? Covered pa rin po yan ng batas. Halimbawa, yung business mo nung 2005 pa, 'di ba? Yung batas 2008 lang in-implement. Covered ba ako ng batas? Yes, covered ka ng batas. Yun kasi yung sabi ng batas Covered ka before and after the effectivity hereof. Next, design and installation of mechanical, electronics, electrical system relative to fire protection. Manufacturing, storage, handling, or use, and transportation. There's no need to, memorize naman to. No? Hapyawan lang natin. Fire safety planning. Design, construction, repair, maintenance, rehabilitation, and demolition. Fire protective and warning equipments or systems. All land transportation, vehicles, equipments, ships, or vessels docked at piers or wharves or anchored in seaports and petroleum industry and installation. So, lahat po yan cover ng RIRR ng RA 9514. Anong nakikita nyo sa kapaligiran nyo na hindi covered dyan? Lahat, di ba? Di ba? Covered all. Inisa-isa lang, hinimay-himay lang, pero para ka na ring bumili ng isang buong manok. Di ba? Tapos sinabi lang dito sa slide na to na ito ay para sa paa, ito ay para sa ulo, ito ay para sa pecho, ito ay para sa dibdib, ito ay para sa pakpak. Pero yung pa rin yun covered pa rin yun hinimay-himay lang. Ibig sabihin walang exemption at lahat ng nakikita nyo dyan sa kapaligiran nyo, that is covered by RIRR. Mapasasakyan man yan, mapa-building, mapa-tower man yan. Sabi nyo mga tower na nakikita nyo, mapa-estatwa nga lang yan covered pa rin yan Kahit poste, covered pa rin yan ng RIRR. Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo. RA 11279. Ngayon, si PNPA nga, pag-graduate dyan, matik pulis na. Pulis lang. Okay? Kasi, meron ng separate na academy, si BFP at si BGMP. Ito po yung RA 11279. Ang pinagkaiba lang, si PNPA kasi, hindi ka pa uniform personnel
or kahit uniform personnel ka, pupunta ka doon as a new. Anong ibig mo sabihin, sir? Halimbawa, pulis ka na, di ba? You are PO1. Pero nag-exam ka ng PNPA extra entrance exam. Nakapasa ka. Okay, ngayon, ang dapat mong gawin, ang pinapagawa sa'yo, hindi dapat mong gawin, ipapagawa sa'yo, magre-resign ka bilang PO1. Ibig sabihin, magre-resign ka sa PNP. Pero papasok ka sa PNPA. Di ba? So, ibig sabihin, mag-i-schooling ka ng 4 na taon. Scholar ka ng bayan. Sir, paano kung hindi ko kaya? Yung, say, first year ko pa lang, plebo pa lang ako, bumigay na ako agad, nag-resign na ako. Hindi ko na kinaya eh. Nag-quit na ako sa PNPA. Pwede pa ba akong bumalik sa pagiging pulis? Hindi na. Kasi nga nag-resign ka nga eh. 'Di ba? Resign ka na pulis, tapos pumasok ka doon. So, wala ka ng choice, kailangan mong tapusin 'yon. Maliwanag po ba? Ganyan po sa PNPA. Pwedeng galing ka sa uniform service, pwede ding hindi. Okay? Tapos papasok ka doon para maging scholar ng bayan sa loob ng 4 na taon. Yung 4 na taon na yon, meron ka ng allowance at sumasahod ka na din. Okay? Sumasahod ka na rin nun. So, dito naman sa RA 11279 sa PPSA, hindi po ganon. Dito, kailangan you are already a firefighter or a jail officer. Kailangan fire officer ka na or jail officer ka bago ka makapasok sa PPSA. Ano bang qualifications? Una, syempre, must be a natural born citizen. Pangalawa, at least 2 years in service. Dapat 2 years ka na nasa serbisyo. Halimbawa ako, 4 years na ako in service. Pwede ba ako mag-apply? Yes, pwede. Kung yung service. Ang problema itong edad. 2 years in service and not more than 28 years of age. On the day of appointment. Halimbawa, bukas na yung appointment ko, pero 28 ko na ngayon eh. Kung nag-birthday ako ngayon, 28 ko ngayon, bukas yung appointment ko. Hindi na ako makakapasok. Kasi, yung dapat not more than 28 years of age ka, not more than 28 on the day of appointment. Ulitin natin. Sabi diyan, not more than 28 years of age. So, 28 years of age and 1 minute lang or 1 second lang. So, wag mo naman masyadong komplikado. Basta lumagpas ka ng 28, hindi ka na makakapasok sa appointment. 'Di ba? Pero napakabihira naman mangyari yan. Next. Ganun din. BMI. Okay? Next. A person of good moral character. Next, pass medical, dental evaluation, neuropsychiatric examination, PFT. Oh, ito yung hindi ko na-discuss kanina. Sa PFT, medyo mas marami ang physical fitness test ng BFP kaysa sa PNP. Sa PNP kasi, 'di ba, 3 kilometer endurance, push up, sit up, tapos ano pa ba 'yun? Yun lang yata. Push up, sit up, 3 kilometer endurance. Yun lang. Pero sa BFP, may push up, may sit up, flutter kick, 3 kilometer endurance, 100 meter dash. Tapos meron pa yung meron pa yung pull up. So 6. Marami, 6. Yun ang physical fitness test sa BFP. Sa BGMP din, meron ding silang sarili ng physical fitness test at iba din sa amin, iba din sa PNP. Okay? Ano pa? No pending case, of course. By the way, cadet kayo doon pagdating nyo doon, pag sa PPSA. Ano pa? Not convicted of offense or crime involving moral turpitude. And last one, no parental obligation. Pag sinabing no parental obligation, okay lang ba kahit kasal ka? Yes, okay lang. Kasi ang pinagbabawal naman dyan, parental, hindi naman marital. Pag sinabing marital, marriage, di ba? So, okay lang nakasal ka so long as wala pa kayong anak. Okay lang yun. Pero, balik na rin natin. Hindi ka pa kasal,
pero meron ka ng anak, hindi ka na pwedeng pumasok nun. Okay? Kasi nga, sabi dyan, no parental obligation. Okay, so that is the end of our discussion for this, ano oras na ako natapos? 5 p.m. So, good luck tomorrow for your first quiz. By the way, bukas na tayo, mahaba-habang pag-uusapan natin bukas. Diba? Kasi dalawa yung subject natin. Yung sa fire technology, madali lang yun. Yung isa yung sa marksmanship, yung medyo marami tayong pag-uusapan. Diba? So, that's it. Magandang hapon sa inyong lahat and ingat po kayo.